Yes, good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kabayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat! Alright, so welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jarabe TV na kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue, panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat! Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your Saturday morning? Maganda ba ating gising ang umaga mga kabayan? And I'm hoping po na sana nakapag-pray na ang lahat. Please don't forget to pray always everyday mga kabayan. At lagi ko po kayong i-remind araw-araw kasi yung prayers, very important ho yan. At alam mo natin yung prayers mga kabayan ay very powerful ho yan. So kahit man lang mga 1 minute tayo mag-pray, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong umaga, gumising pa tayo at sa magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw. Okay? Again, please don't forget to pray always every day. So, before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, syempre, as usual, i-greet mo natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng galang birthday ngayong araw. At nandito sa ating lista mga kababayan, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Emma Ortiz Magalion. Siya po yung mother ni Sir Joseph Magalion mga kababayan. Again, happy birthday po sa lahat. Of course, i-acknowledge po natin at saka i-shoutout natin mga kababayan yung ating mga top commenters sa ating last vlog. Siya nga pala, yung top commenters mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, yung marami pong binitawan na comment dyan sa baba. So kung gusto nyo po na mapabilang sa top commenters natin, damihan ninyo ang inyong pag-comment. Okay? So nandito sa ating listahan, mga top commenters natin, nandito po si Ma'am Shane Sibal, si Emmy Joaquin, Barkadahan, Forever FM, Ses Queen, or Pusong Inami. At saka nandito rin po si Emelita Sumailo Kilay. Aga mga kabayan, alam nyo po, maraming nangyari kahapon or even kanina mga kabayan. Kasi nga kapag sabihin natin dito na marami pong nag-aaway sa politika, marami pong nag-aaway sa showbiz industry, kasi nga normal yung sa showbiz mga kabayan, kasi kapag hindi ka po mag-ingay dyan sa showbiz, talagang lalabas dito na ikay malalaos kaagad. Alam nyo mga kabayan na nangyari na rin po dito sa mga tech vloggers or tawag nila yan, yung mga tech reviewers mga kabayan. Or in short, para maintindihan natin kaagad, yung mga cellphone reviewers, nag-away-away na po mga kabayan. Nagulang nga ako, sabi ko, meron ba ng ganyan? Kasi nga yun, nakumpisa yung issue mga kabayan, nakita ko po sa isang channel na kung saan pinaringgan niya yung isang channel mga kabayan. Kasi nga, as far as I know, base po sa aking pananaliksik mga kabayan, itong viewers na to, sabi ho ng ibang vloggers na parang binayaran na daw ng ganitong brand. Ayaw ko lang bagitin yung brand mga kabayan, pero ito yung lumalabas at ayaw rin po ito sa mga comment po sa ibang mga vlogger, pati rin po dito sa nagreklamo po na isang vlogger mga kabayan. Binasa ko po yung baba, parang binayaran kasi at saka parang nagalit siya na sasabihin dito yung mga cons. Diba? Siyempre yung mga cellphone mga kabayan ay right po natin kasi kaya nga meron akong advice sa inyo na dapat ang piliin natin ng mga reviewers mga kabayan yung mga totoong nagsasabi, yung hindi po nagbibigay ng mga fake news. So anyways, mamaya ipapakilala natin yan kung sino po yung mga tech reviewers ang nag-away-away ng mga kabayan. Also, pag-usapan rin po natin, alam nyo ba na nagkagulo ngayon sa Senado at saka sa Kamara or doon sa House of the Representatives dahil nga, di ba, nasalita na po si Ka-Eric mga kabayan. Doon sinabi niya na yung nagbigay sa kanya ng informations ay galing po sa Senado. Hindi po dyan galing sa House of the Representatives mga kabayan. Ngayon, si Congressman Suarez, sabi niya, alam nyo at alam mo natin na ito po ay napakaseryoso talaga na aligasyon na pagsabihan po yung kasamahan nila dyan sa House of the Representatives or specifically itong si SMR na gumastos po ng 1.8 billion pesos ang kanyang travel
expense mga kabayan. Di ba napakaseryoso niyan? Lalong-lalo na isa kang anchor po sa kilala po ng mga ng mga broadcasting company or SMNI. Kapag sasabihin mo yan, talagang masisira po yung pangalan ng tao mga kabayan. So ayon po kay Suarez, talagang sabi na bantay-bantay daw tayo kasi nga ito'y seryoso talaga na aligasyon at baka rin itong nagbigay po ng informations ni Ka Eric, gagawin rin po ito sa ibang mga kasamahan lang na congressman mga kabayan. Or baka ito pong nagbigay sa kanya ng information sa isang enemy of the state mga kabayan. So ngayon, nagbigay na po dito ng resolusyon si Suarez at sabi niya na dapat imbestigahan ito at dapat daw kausapin nila yung taga-Senado mga kabayan at dapat sabi pa nga niya na magbantay-bantay na sila dito. Alam niyo ba, kung medyo nagulat kayo sa mga ipinahayag po dito ni Ka Eric, mas nakakagulat mga kabayan kasi meron pong lumabas na balita na ito pa lang si Ka Eric at saka itong si Lorraine Body mga kabayan, abay binayaran pala. Merong money involved dito kung bakit nila ginawa ito mga kabayan. Yes, meron po. Pero ipapakita ko mamaya kung saan ang ating source. Well, syempre, alam niyo na po si Sir Ivan. Kilala niyo po si Sir Ivan. Kapag meron kong babanggitin dito na medyo seryoso ito na aligasyon, ipapakita ko kung saan galing ang aking information mga kabayan. Ayaw ko doon galing po sa ating puting ahas, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Hindi po ganyan si Sir Ivan. Napapansin niyo po na kasi nga umiiwas ako doon na pagsabihan tayo na fake news mga kabayan kapag meron akong informations na bibitawan dito at hindi nyo nakikita sa ibang mga balita, which means ipapakita ko rin po kung sino ang nagsabi niya mga kabayan. Napapansin niyo ba Sir Ivan? Pero hanggang ngayon, pinagsasabihan pa rin si Sir Ivan na fake news peddlers na ako. Even doon, nagbibigay tayo dito ng merong mga videos, meron mga screenshots, or kahit anong gawin ni Sir Ivan, fake news peddlers pa rin po ang tingin nila sa atin mga kabayan. So mamaya, i-reveal natin kung magkano po yung ibinayad doon kay Ka Eric at saka kay Lorraine Body mga kabayan. Nakakagulat talaga, pero alam nyo, honestly, dito pa lang sasabihin ko na hindi ako maniniwala mga kabayan na ganong presyo lang po ang ibibayad sa kanila. I don't think so. Siguro mas mataas pa doon. Kung magkano yun, pag-usapan natin yan mamaya. Ito rin nakakagulat. Alam niyo ba na si Vice Ganda mga kabayan ay kinotsa dito, pinagtawanan niya sa kanyang programa at talagang ginawang katatawanan si BP Sara mga kabayan. So ito ngayong si Vice Ganda, kinoy po ngayon ng mga supporters po like DDS o yung mga Marcos supporter na niwala po kay BP Sara, kinoy ngayon si Vice Ganda. At gusto nila papalayasin po sa Pilipinas mga kabayan. Honestly, nagalit talaga yung ginawa po ni Vice Ganda. Kasi nga, ginawa niyang katawanan po mga kabayan yung tungkol po sa confidential funds. Which is, hindi po yung dapat niya gawin. Lalong-lalo na, parang ginamit niya ito pang comedy doon sa isang bata mga kabayan. So kung ano po yun, pag-usapan natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi daw meron dalang baon ng mapasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kakumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin ito mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalists. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa YouTube Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ito ni Sir Ivan, mga suki to sing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Also mga kababayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok listing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Sa mga kabayan, before na mag-start po sa ating balitaan, mga issue po panlipunan at saka sa issue po ng politika, sino ba dito ang nakamubo na sa paghiwalay ng Katznel mga kabayan? Nakamubo na ba tayo?
Di ba sabi ko kahapon, kasi nga mga kabayan, kung hindi nyo nakikita or hindi nyo nakikita ang topic natin tungkol po sa Katniel, kasi nga napag-usapan natin yon sa bandang gitna mga kabayan. Di ba sinabi ko kahapon na maraming nalungkot, hindi makamove on at talagang marami dito ang natakot mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga, siyempre si Catherine Bernardo mga kabayan, ulitin ko lang po, ang sinabi ko kahapon, si Catherine Bernardo ay napakasiksi ho niyan, napakaganda ho niyan, at siya po ay isa sa highest paid na actress dyan sa Pilipinas. Pero ano ba ang nangyari? Diba, iniwan pa rin po ni Daniel Padilla mga kabayan. So marami pong natakot dito na paano na lang po yung mga karaniwang tao, yung kulang po yung beauty mga kabayan. Well, sorry po sa word. Totoo naman talaga. Di ba? Joke lang yun. Joke lang. Sabi nga nila na yung how about daw yung kulang sa kasiksihan, kulang sa kagandahan, at saka yung ibang makabayan. Ayaw ko lang sabihin. Sabi nila, natakot daw sila. So, wala dang permanente sa life natin makabayan. So, dapat handa-handa tayo. Kahit nga, di ba, yung Katniel, ilang years ba sila nagsama makabayan? I think more or less 11 years ba yun? 11 years. Kahapon nasabi ko makabayan, 8 years. Mali pala yun. 11 years pala sila na nagsama makabayan. Pero ano ang nangyari? Well, naghiwalay pa rin. So, isa po sa lumabas na pangalan na dahil nga daw, or ito yung problema na babae, kung bakit daw sila nagka-problema makabayan, yung Katniel, dahil daw ni Andrea. Pero lately lang, meron pong lumabas na pangalan na kung saan ito daw ang dahilan kung bakit nagkalabo-labo si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla makabayan. Ito lang nagangalan na Jillian Vicencio. So ito si Jillian Vicencio makabayan, kinuyog ng Katniel fans. Ngayon, pinuntahan ko po, ito kasi si Jillian ay meron siyang makabayan, meron siyang interview doon po sa isang Facebook account yata yon o parang programa po dyan sa Facebook na nagngalan na Marites University yata yon. Na kung saan tinanong siya kung bakit daw na-involve ang kanyang pangalan at bakit daw sabi-sabi po ng iba na siya daw yung dahilan kung bakit daw naghiwalay yung Katniels makabayan. Sabi niya, tropa daw sila. Pero, alam nyo, merong nagsabi dito na isa ring parang, hindi, I'm not sure kung ito ba yung blind items, na kung saan si Jillian daw makabayan ay parang tinistingan daw dito ni Daniel. Ito daw si Daniel makabayan, nagpadala daw ng alleged, sabi nila, nagpadala daw ng picture na merong pototoy ni Daniel makabayan, kaya daw napag-alaman dito ni Jillian na maliit na yung pototoy ni Daniel makabayan. Isipin nyo yan, nagpadala ng pototoy, sabi na makabayan, hindi ko sinasabi na ito'y validated talaga, ito'y totoong informations. Well, sabi lang kasi ito doon po sa Marites University makabayan, doon po sa comment section. So siguro, ayon na sa aking analysis na ito'y tinistingan po ni Daniel, pero si Jillian makabayan, baka siguro hindi ito nadala ni Daniel. Pero si Jillian, parang kinausap niya siguro itong si Catherine Bernardo makabayan. Di ba? Napaka-Marites lang ni Sir Ivan Anyways, at least maiba naman tayo ng konti. So yun ang nangyari kabayan. Kasi nga sinabi ni Jillian doon po sa isang programa na si Jillian daw at saka itong si Catherine Bernardo ay talagang tropa daw sila makabayan. Mga tropa daw sila. So yun, at doon po nag-umpisa yung kanilang problema sa kanilang relasyon makabayan. Nandito ang problema kay Daniel. So sana si Daniel naging loyal lang po. Pero tingnan nyo, itong nakalungkot talaga kasi nga 11 years, parang kulang na lang ay kasal makabayan. Pero anong nangyari, nagka-break up pa rin So maraming na-breakdown yung heart makabayan. Ang iba hindi po naka-move on. Pero sana move on lang po tayo. Ganon talaga ang life. So, pero next time dapat isipin ho natin at dapat piliin natin yung pinaka sa tingin natin yung karapat-dapat po na maging partner din in life makabayan. Okay? So, dito muna tayo sa dito na tayo sa balita na kung saan tungkol po dito sa politika makabayan. Pag-uusapan na natin. Ayaw ko pong patagalin yung tungkol po dito kay Eric at kay Lorraine Badoy na kung saan may lumabas kasi na balita makabayan pero hindi natin nakita doon sa hearing sa House of the Representatives. Itong balita na to galing po sa isang news outlet makabayan. Ito tungkol po na binayaran daw si Eric at si Lorraine Badoy para daw, sabi nila, para daw maglabas ng fake news versus po kay SMR makabayan or Speaker Martin Romualdez. Pero bago ko ipapakita sa inyo ang aking nakalap na informations, papanoorin muna natin makabayan yung
yung hearing doon sa House of the Representatives kasi nga sinabi ito ni Ka-Eric kung saan galing ang kanyang source, mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Tanungin ko po kayo, sino po yung nagsabi na merong 1.8 billion pesos na ginastos ang Kongreso para sa traveling expenses, Mr. Chair? Ako po yung nagsabi sa forma ng pagtatanong mula po sa dalawang pinanggalingang impormasyon na pumasok po sa amin, particularly sa akin. And hindi po yung buong Kongreso ang tinutumbok ng pagtatanong na yon, kung hindi ang Office of the Speaker ni Speaker Martin Romualdez. And sinabi namin na sana magpaliwanag ito si Speaker Martin Romualdez or ang House of Representatives as a matter of our obligation under the editorial authority provided by SMNI sa mga anchors. Mr. Chair, Ka-Eric, when you delivered your statement, you presumed that your source was correct. Kayo po ba ay naniniwala na may 1.8 billion pesos na ginastos ang Kongreso para sa travel expenses? Your Honor, kung naniniwala pa ako outright, hindi ibig sabihin affirmative ka agad ang posisyon ko. Yung tono po ng pag-deliver sa buong konteksto ng programa ay pagtatanong, clarification, because we want to clarify matters of public interest that are so serious, like the information na ibinahagi po sa amin. So wala po kaming conclusion doon. Alam, Mr. Chair, may we know sino po ang source ninyo? May I request Your Honor to refer to the legal advice of the legal team from the SMNI. I don't think, Mr. Chair, I have to refer to the legal counsel. Kayo po ang tinatanong ko, Ka-Eric. Sino po ba ang source ninyo? Remember that you're under oath. Yes. And under our house rules, if you cannot answer my question truthfully, we can cite you for contempt and we can detain you. So again, let me ask you again, Mr. Chair, sino po bang source ninyo? Kanina po, tinatanong po namin yung kayo. Ang sagot po nila, hindi kami diyan dito para depensahan ang mga anchor namin. Andito kami for SMNI. Ergo, wala po silang sinasabi na wala silang otoridad na depensahan kayo. That's why, transversely, now that we're asking you, and they already manifested under oath that they cannot, they're not here to defend you or to even assist you. Therefore, we're asking, and we will have to be very clear that the question of the Honorable Pimentel should be answered directly by you. Mr. Chair, may I please say something first, Mr. Chair? Could I? The question is directed to Eric. So, can you please reply? Yes, Mr. Chair, I'm directing the question to Ka-Eric because he said earlier, I asked both of them, sabi niya siya nagsalita nung sa 1.8 billion pesos. Gusto natin ma-certain, yung sinasabi niya may dalawang source siya. Eh, saan nga nanggaling yung source, Mr. Chair? Until now, napakasimpleng tanong po ito, this is not self-incriminating because we are not under the court of law. This is only an inquiry in aid of legislation. Kung natatakot mo kayong kakasuhan, ano naman ikakaso sa inyo? Isasabihin lang naman ninyong source. Unless sabi ko nga, wala talagang source. The other source, sinabi ko na po, Your Honors, ito po ay unlisted number. Dinilit ko siya, pero nagulat lang ko na tumugma sa isang source na kilala ko. And I had a meeting with him. May pinakita siya, ayun tuloy, na-reveal ang gender. Nalalaki siya. I had a meeting with the source at may pinakita sa mga documents. Hindi kaagad kami nag-conclude because I have to seek audience and guidance from the editorial authority of SMNI. But the question was posed immediately because the source texted us during the interview live kay former Secretary Greco Belhica. So nang kinausap ko siya, sabi ko we need the documents to sustain the discussion. So hindi po ito smear campaign or isang kampanyang orchestrated para sumira sa imahen at integridad ng House of Representatives. I believe sako po ito ng tamang paglulunsad ng press freedom at gawaing pang-journalist yung ginagawa namin dahil kami po ay naniniwala na public interest issue
na magkaroon ng pagpapaliwanag sa pamamagitan po ng paghahayag na ito, kagaya ng we are now very enlightened. Thank you so much, Your Honors, na sinabi po dito na less than 5 million pala yung expenses ni Speaker Martin Romualdez at yung buong House of Representatives ay nasa 35 million lang. So kung inilahad namin ito as a series of special report, we need vetting and verification dun sa source. Hindi ko po siya pwedeng ma-reveal because pag na-reveal siya, there were a lot of information na naibigay niya noon sa amin nung nasa NPA ako na pinagkatiwala niya sa akin dahil kami ay may mabuting relasyon tungkol sa secrecy of information. So kaya po ako humihingi ng pag-unawa ng body na ito na kapag ito po siya ay ma-reveal, baka maraming makakalkal na mga impormasyon na hindi na Mr. kailangan Chair, po. Sinasabi kanina ni Ka-Eric na tumutugma. Kanina pa he's right, saying the word how many times yung tumutugma. Sa tingin ba ninyo tumutugma yung 1.8 billion pesos dun sa 4.3 million pesos na it is on record, it is a public document, we can release that to the public? Napakalayo naman. Ba't ka magsasabi na tumutugma? Wala namang pagtutugma yung 1.8 billion pesos to 4.3. It's a simple arithmetic. Napakalayo naman po. And then you said earlier, Mr. Chair, si Ka-Eric, sabi niya na binibet yung source. In this case, very clear, you did not bet your source. Paano naman yung sasabihin mong 1.8 to ano? Kung nagtanong lang kayo dito sa Kongreso, magkano mas lalong tutugma dung ano, pero yung sinasabi mo yun, walang pagtutugma yun. That's way 1.8 billion pesos compared to 4.3 million pesos. Your Honor, if I may... Tsaka alam ko, Mr. Chair, kaya tinatanong namin ang source mo, baka naman politically motivated yan. Baka naman yung source mo ay isang politiko na gusto lang manira. As you have said, kailangan i-vet, but very clear, it was not vetted yung source mo. Bakit tiging 1.8 billion pesos ang 4.3 million pesos? Sir, if I may... Ato tatanong ko sa iyo, Mr. Chair, you are part of media. Hindi kaya nasunog ka doon sa impormasyon na binigay sa iyo? Wala pong problema sa akin personally yon. Because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. Pero trabaho din po namin ang magtanong kung may dapat itanong. Ang pagpapaliwanag po sa mga datos na ito ay isang oportunidad na nanggaling doon sa pagtatanong. And we are very much willing to admit that indeed the source was wrong. In this committee hearing, we are very appreciative of the guidance provided by us by the data. Sa tanong ni Honorable Congressman Pimentel, am I ready to personally apologize to Speaker Martin Romualdez and to the House of Representatives for the effect of insult created by that kind of questioning, which is now being given a proper enlightenment? Yes, sir. My answer is on the affirmative, Congressman Pimentel. Mr. Chair, Ka-Eric, let me very, very clear. The matter that we are discussing here is not a matter of insult. What we are discussing or what we are deliberating is what is the truth. Yun po hindi naman ibig sabihin na we are conducting an inquiry dahil na-insultong Kongreso, na-insultong institution. We are conducting this inquiry kasi lumalabas nga mali yung balita na pinalabas ninyo. Yun lang po naman ang gusto naming matuwid. Kung mali yun, you accept the fact na nagkamali po kayo. Because hindi lang ito yung cases na nangyari sa FCMNI. Earlier, wala pa po kayo. Si Attorney Domingo has already stated that there have been many cases that have been filed against SMNI. Sa pang-aapi nga, sa mga individual. So, it seems that SMNI is going to that direction where it is being used, the franchise is being used to attack individuals. The other source you mentioned is an unverified number. Yes, sir. Unlisted. Unlisted. Do you still have the text active? No, I'm trying to retrieve. That's why I was trying to check the message box. Wala na po, sir. Hindi ko siya na-save na. And so what you're saying is one source is an unverified number and the other source is a previous source. Yeah, previous kasamahan mo sa CPP NPA. Sorry, Your Honor. Hindi siya CPP NPA NDF, pero
nakakatrabaho po niya ang unit namin sa National Intelligence ng NPA. At siya po ay isang pribadong mamamayan. Opo. Right now, I will wait for the advice of the council to reveal kasi matitrace siya, sir. Pag sinabi ko kung saan siya ngayon. Well, look, we need to, if you're gonna be secretive about divulging information, it puts question on the validity of your statements. Okay, so kailan naiabot sa iyo yung dokumento na sinabi mong pinagbasihan mo ng 1.8 billion? Ipinakita niya lang po, maraming mga documents yun. Hindi Kailan lang po. yun? Kailan yun? Kahapon. Hindi ko maintindihan. You said on Monday night, was that a live broadcast or a tape? Live broadcast. It was live broadcast where you stated that the speaker spent 1.8 billion. As a question, please, po, sir. Yeah, no, it was a statement. We can debate later whether it was a statement, but okay. You mentioned 1.8 billion on Monday. What was the basis of the 1.8 billion? You said it came from two sources. One unverified number and one from your source that you don't want to mention. Yes. My question is, when did you meet and see the documents to give that statement that you issued on Monday? The 1.8 billion as a reference question po, itinext niya na. So sabi ko, do you have the document? Sabi niya na sa out of town pa ako. Wednesday ako. So itinext sa iyo nung Lunes. Lunes. Kaya nga tinanong namin. Okay. Di klaro na. So nakatanggap ka ng dalawang text. Dalawang text. Nung Lunes. Okay, sir. Ngayon, yung nagpadala sa iyo, nakilala mo na matagal, government employee ba siya? I will only proceed to give details about the source when it is clarified by a legal competent advisor. It's a yes or no? I request to refuse the answer. To answer. I'm sorry. Your seatmate just mentioned you're here to uphold the integrity and help the House uncover the truth. So let's uncover the truth. Is he or she a government employee? May I request? There are lawyers in the room. No, is this a government employee or no? Yes or no? Yes. As a government employee. Yes. Okay. So now does the government employee work in Congress? No further answer about that, sir. No, it's yes or no. Does he work in Congress? No, sir. No. No. Congress is two. Senate and lower house. Not from the lower house. Congress is composed of two houses. Lower house and Senate. So, wala po sa House of Representatives. So what you're saying is sa Senado. Obviously. 'Di ba? So kasi baka pa imbestigahan din ako ng Senado dahil hindi, kasi ang sinabi mo doon, ang sinabi mo sa statement mo, based on my source in Congress. And you just said na your source is not in Congress. Oops, Senado pala. Kaso lang, you were blatant enough to come out on TV and say it straightforward. And the discussion was, and if I remember it right, sinabi mo, tapos sinabi po yata ni Yusek Badoy, how do you spend 1.8 billion pesos? That's such a huge amount. Siguro hindi na umuwi yan sa bahay. At tapos sinabi mo pa, dinagdagan mo, at base sa source ko, hindi lang 1.8 billion to. Kasi kung isasama mo ang entourage, aabot pa po to ng 2 bilyong piso. I admit to that. Yes, that is not a question. But the context should be factored in, sir, Your Honor. No. That is not a question. Of course, that is your valid observation. I will respect. That is a clear statement. Because if you wanted to pose a question, you would have said, we have an unverified number. And this is not confirmed. And we want to seek clarification on this. And before we throw this number out, because it is so huge, we will first seek
the guidance or the certification from the House of Representatives. Kaso lang hindi po eh. Nilabas nyo eh. Na ang tanong ko, KBP, nandito po ba kayo? Ano pong practice ang gagawin ng isang KBP member bago ilabas ang datos? Verification, Your Honor, from another source. Verification from another source. Or from the party alleged to or being imputed on. Okay. Or from the party being alleged. Yes, Your Honor. Okay. Now my question is, following our discussion, did they follow those two steps? My opinion is they did not, Your Honor. Thank you very much. Now, going back to Madam Yusek Badoy, tama po ba yung pagkarinig ko na hindi po kayo, yung programa po ninyo ay hindi po programa ng paninira ng puri ng isang tao? Did I hear it right? Yes, sir. Mr. Chair, yes, you heard it right. Yeah. Meron po ba kayong YouTube account? Ako po, sir. Mr. Yes. Chair, ako. Meron, Mr. Chair, pero hindi ko halos tinitignan. Kasi, sinong nagpo-post nitong mga pinapadala sa akin? For example, Lorraine Mariti Badoy, SMNI is being silenced because of the current alignment of the speaker with the terrorist CPP, NPA, NDF in Congress. Our Facebook page has been taken down again. Our right to free expression is the bedrock of democracy. Pinadala rin po sa akin dito, pangalan nyo na rin po ang nandito, dated 18 November, no one, and I mean no one, wins a fight against Rodrigo Roa Duterte. I do not know what your basis there. Anong klaseng laban ang sinasabi po ninyo? Least of all, a corrupt trapo oligarch who had the bad sense to draw the first blood and a lack of political sophistication to align with the highly despised terrorist front of the CPP, NPA, NDF, and the Kamatayan Bloc. Picture po ni Speaker nandito. Ang sumunod po ay 10 November. Nandito yung mukha ni Speaker, CPR-CPP ang nakalakay. The Honorable ako, please look at the screen, no? Nasa screen po din natin yung mga binabanggit po ni Congressman Ako. Can you tap it? Kaya, yun nga po yung gusto kong tanungin. Tapos, ito sa last, pinadala ko lang kasi kwento. Nakalagay dito, pangalan na naman ninyo, dated 10 November, the deadly combination that has stood in the way of our country's progress and that has created massive poverty and the death of countless Filipinos, the unprincipled, power-hungry, overly ambitious politician with no true love for country and blood-sucking communist terrorists. Ang nakalagay po dito, litrato po, magkayakap pa. Si Speaker Martin Romualdez at saka si... The next slide. Mr. Can we get Chair, the next is that slide? a Facebook account? YouTube. I don't know. I don't have a YouTube. I don't even have a Facebook account. Well, we just... Natay ko lang po yung... Yeah. Nakita nyo naman po ito, siguro. Kasi ang pangalan nyo po nandito. Kaya nga tinatanong ko. Kayo po ba to? I think the question of the... Are these your postings? Where is it, Mr. Chair? I'm not so... Here. I have... there are a lot of fake accounts that use my name, Mr. Chair. Ito ba post nyo? Kaya nyo po ba to?
Twitter. Kwan, magkayakap si Kwan. Twitter. Si Franz at saka Hindi niya ka- Mr. Chair, wala akong Facebook account. So, hindi niyo po post yan. Parang hindi siya, but do I share the same opinion? Is that the question po ba, Mr. Chair? No, my question is, are you denying that this came from you? Because nandun yung pangalan niyo po eh. That is my sir, question. if you search me kasi, sir, My sa... question is answerable by yes or no. You can deny it or you can affirm it. Which is which? If that's a Facebook account, it's not mine. It's not yours. It's not mine, sir. Yes, if it's good. Facebook. Ayun lang po ang kailangan na It was Twitter. Would it have been yours? If it's Twitter. yes. Twitter sa inyo. Yes. So, the content 2 weeks ago, November 10, November 18, you do not remember that. I'm not so active in social media anymore, Mr. Papa? Chair. Yeah. But that could have been possibly yours if that's Twitter. Yeah, most likely. Okay, Yeah. thank yes, you. Mr. Chair. Okay. I add something kasi medyo magulo na yung utak ko kasi kongreso po to, no? In fact, isang congress lang to, isang lower, isang upper. Sana yung source nanggaling po dito sa mababang kapulungan. Ang tanong po dito, ba't nanggaling pa doon sa Senate yung source? Kaya that is a big question mark to me and I think to my colleagues. Sana dito nanggaling eh. So parang naglalaro sa isip ko ngayon, parang ba't Senado pa galing yung source? Diba? Actually, baka nga wala talagang source. Diba? So, I mean, we can't validate, verify the statements made by Ka Eric if you're gonna be non-committal. And, that's quite unfortunate. But if you will be more truthful and prudent with your answers, I guess we can determine the statements that you have issued, whether or not it has violated the franchise of SMNI, no? Yes, sir. So, Thank you po. Ako, isa na lang po. So, sino? Mr. Chairman, okay. Mr. Chairman, isa na lang po talaga. Pili ka lang po kayo sa dalawa. Secretariat staff of the Senate or Senate staff? I already stipulated my position. The information will be limited to that, and I will stand on the provisions provided as a protection under the SOTOL. Yes. So, thank you very much, SDS. Can I just add lang something very important? I just came to realize an important point. Due to the revelations of Ka Eric, I think we are treading on very dangerous waters when it comes to interparliamentary relationships with the Senate. May I request that the transcripts of the said hearing be forwarded to the Senate for the Senate to respond? Because if this is true, and assuming that tama yung sinasabi ni Ka Eric, may naglalabas ng disinformation laban sa mababang kapulungan. At ang pinaghuhugutan pa nito ay yung kasamahan natin sa Kongreso na Senado. And I think those are very, very dangerous situation to find ourselves in. So I hope that we can take this seriously, because these are not simple accusations anymore. These are interparliamentary relations between the Senate and the House of Representatives. So if I can request that the transcript be forwarded to the Senate for the Senate to come up with their own response.
Okay mga kabayan, so I have to be honest. Diba sinabi ko rin to noon na gusto ko po si Ka-Eric, gusto ko rin po si Loren Badoy kasi nga kinukontra nila mga kabayan at talagang tinitiris nila yung mga membro po ng NPA, yung mga CPP NPA mga kabayan na nandyan po sa Kamara. So kaya nga nagustuhan ko sila kasi nga against sila dito sa mga NPA nila po ni Castro, nila ni Raul Manuel, nila ni Brosas kasi nga alam nyo kabayan, nagbibigay sila dito ng informations na nakatulong talaga sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga nasusugpo nila yung grupo po nila ni Raul o nila ng ibang mga affiliated nila grupo ng mga NPA mga kabayan. Pero siyempre I have to be fair also na dito kasi sa sa situation na to, sa sinabi ni Ka-Eric ang kanyang claim na even though hindi daw ito verified na gumamit daw ng ng nakakahalaga ng 1.8 billion pesos na travel fund itong si Speaker Martin Romualdez. Diyan pala mga kabayan, kung napapansin niyo po at intindihin natin ang kanyang statement, mukhang nagsisinungaling talaga dito si Ka-Eric mga kabayan. Yes, I had to admit, sasabihin ko talaga dito, parang nagsisinungaling dito si Ka-Eric mga kabayan or talagang nagsisinungaling. Kasi nga sinabi niya nung una na ang kanyang source ay galing po sa House of the Representative pero kalaunan sinabi niya ay galing pala dyan sa Senado mga kabayan. So doon pa lang ito'y nakasira talaga ng credibility ng isang tao, parang nakaka-degrade ho yan mga kabayan sa totoo lang. Pero sana ito i-correct po ni Ka-Eric kasi nga siyempre marami pong naniniwala kay Ka-Eric mga kabayan, marami pong gusto sa kanilang programa, maraming gusto dito sa SMNI, lalong-lalo na sa mga anchors kasi nga tumutulong din po sila dito sa gobyerno natin mga kabayan. Sana i-correct po ito ni Ka-Eric as soon as possible, okay? Ngayon, saan galing information mo Sir Ivan na sinabi mo na nabayaran dito si Ka-Eric at saka si Loren Badoy? Information niya mga kabayan ay galing po sa isang sa isang news outlet. Babasahin ko lang po. Galing po to sa Manila Bulletin News. Sabi ito sa balita, ito'y breaking news. Television Network SMNI pays anchor Jeffrey Ka-Eric Siles and Loren Badoy 100,000 pesos a month each for their services on their program Laban Kasama ang Bayan, where the allegation that House Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion on his travels was made. So sabi dito sa malaking placards mga kabayan, 100,000 pesos monthly salary for SMNI anchors who reported fake news versus Romualdez. So ngayon, maraming nagsasabi na 100,000 pesos for lies. Dito nga sa mga comments sa baba mga kabayan, ipapakita ko lang po, meron na comment dito na si Nix. Ito pong si Nix mga kabayan, ito po yung Marcos supporter. Sabi ba dito na ni Punch the Lies, the cause of slander and spreading fake news, disinformation, lies, propaganda is expensive. So doon pa lang sa kanya sinabi mga kabayan, kaya ayaw kong maniwala na 100,000 pesos lang po yung yung salary dito ni Ka-Eric at saka ni Loren Badoy dahil po dito sa paglalabas nila ng let's say na parang fake news o hindi naman talaga parang na isang fake news mga kabayan na sinasabi nila or talagang sinisiraan na dito yung yung House of the Representative or si SMNR or SMR na parang for me hindi ito enough mga kabayan. 100,000 maniniwala tayo. Bakit Sir Ivan? Kasi nga mga kabayan, ikay naninira lang dito at sure na sure tayo na talagang masisira po ang iyong pangalan, lalong-lalo na mag-broadcast ka at maraming nakaalam nito na ito po yung fake news. So, in that case, mga kabayan, from there, talagang masisira po ang inyong pangalan on the spot. So, gusto mo lang masira ang pangalan mo dahil lang sa 100,000 pesos, mga kabayan. Kung gusto mo lang po na manira ka, dapat mas malaki pa na budget kaysa dyan, mga kabayan. Diba? Katulad rin po dyan sa mga, sa mga fake news peddlers, na mga, alam na ho natin, alam ko lang pamangalanan, pero yung mga vlogger na lagi pong naninira, mga kabayan, kitang-kita naman po at klarong-klaro na merong money involved talaga dyan, mga kabayan. Diba? Mararamdaman naman natin yan. Kasi nga, bigla ka lang nag-jump, bigla ka lang nag-iba ng ihip ng hangin. Diba? Hindi natin alam kung saan galing yun. Basta bigla ka na lang pong gumanon. Well, magdududa na tayo. Dahil nga, sinabi na ngayon ni Ejercito na meron po mga vlogger, lalong-lalo na yung mga pro-China vlogger, binayaran po mga kabayan. Loud and clear ho yan. Sinabi ho yan ni JB Ejercito. So, mag-isip na tayo na ito po mga vlogger na mahilig po manira at pilit lang paghiwalayin po yung unit team kasi nga sabi na parang dito lang sila kumampi kasi mas okay daw yun. Magdududa na tayo mga kabayan.
makabayan. Ito'y lesson learned po at ito'y nabibigay sa atin ng aral kung sino dapat dito ang ating pagkakatiwalaan. Di ba? Correct ba si Sir Ivan or correct si Sir Ivan? Magdududa na tayo. So anyways, jump naman tayo sa next topic. But before that, isa naman natin ating mga solid viewers, mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. I-shoutout natin si Ma'am Jillian Quezon. Nandito rin po si Ryan World Begins from Virginia, USA. Shoutout kay Ma'am Carclia, City Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Teta S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Ma'am Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Jeriel Rafael and Jem Rafael Tulen na nandyan sa Cebu City. Greetings from si Rodolfo Ranada Rabor. Hi to Biyahe ni EGTV from South Korea. Ashen. Nandiyan rin po, shoutout natin ang pamilya De Los Santos. Si Ate Lee. Greetings from Ma'am Jeline Atienza ng Manila. Hi to Marian Shuko, John Hamusin, Marlene De Los Santos, Fantastic Wings, Leonardo Manansala, Mighty Baisa, Art Espihon, Rolando Ulay Diaz Agbawa, Len Gonzales, Marlene Ortez, and hi to Teresita Kainglet, and shout out also kay Ma'am Elizabeth Habihan. Mga kabayan, dito tayo sa issue po ni Vice Ganda kasi ito napakainit na mga kabayan. Ngayon, si Vice Ganda, kinuyog po ng mga supporters na ni Pipe Sara, including me, kasi nga supporters po ako ni Pipe Sara Makabayan, na kung saan ginawa kasi nakatatawanan si Pipe Sara Makabayan doon sa show po ni Vice Ganda. Maraming nagalit talaga at gusto mong patalayasin na sa Pilipinas itong si Vice Ganda Makabayan. At para maintindihan natin, let's watch this! TV host Vice Ganda tila pinatatamaan at nagpapakalat di umano ng black propaganda. Gustong pamukhain di umano na kurakot ang Vice President Sara Duterte. Kaya Vice Ganda, binanata ng taong bayan at gustong palayasin sa bansang Pilipinas. Tila nagsanib puwersa na di umano ang mga totoong kalaban ni Vice President Sara Duterte. Dahil ayon nga sa Duterte loyalist, tila may patama ang sikat na comedian host na si Vice Ganda dahil sa umano'y pabalik-balik nitong pasaring kay Vice President Sara Duterte at sa mismong programa pa di umano nito ginagawa kung saan live online dinadaan di umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan. Sa isang programa nito, may tinanong ito sa contestant at ang tanong, ikaw ba yung tipong manager? Kunyari sasabihin mo, ano lang, 8,000 lang pera, pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki yung sayo. Tapos pabiro pa nitong tinanong ang contestant, confidential din yung confidential din yung talent fee niya. Oo, tapos maubos mo rin ng 11 days. Tila nang iintriga di umano ang comedian host na si Vice Ganda. Hindi man ito diretsahang sinabi, ngunit tila pinatatamaan nito si Vice President Sara Duterte, lalo na't kilala itong supporters ng mga Pinklawan noon sa panahon ng kampanyahan. At tila may dagdag banat pa ito. Ayun pa sa kanya, Diyos ko, nagpalakpakan yung boses mo. Parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto, nasanay na lang kami. And quote, ito di umano ang paulit-ulit nilang pagbanat at pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte na inubos lang di umano ang confidential fund ng 11 days. Pero ang hindi nila alam, ang sandamakmak na proyekto ng Vice President Sara Duterte, mga satellite offices sa buong Pilipinas para makapagbigay serbisyo sa buong Pilipinas at mapigilan ang insurgency na nagpapahirap sa taong bayan. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang nadismaya at nagsabi na mas mabuting lumayas na lamang di umano ang comedian host sa Pilipinas dahil puro likramo lang di umano ito. Wala namang sapat na batayan ang kanilang pinatatamaan. At ayon pa sa kanila, sige lang parinig para mas lalo kayong hindi bigyan ng prangkisa. Hahaha, okay lang yan, babalik din yan kay Vice. Yan na yan si Vice eh.
maninira siya ng tao para makapagpatawa. Ganyan na ganyan siya magpasaya kuno. Tapos kadami pa ring diehard fans na pinagtatanggol itong idolo nila na sobrang taas na ang tingin sa sarili. Buti pa sina Jose, simpleng salita lang, kaya nga magpasaya. Hindi na kailangang manira o manlait ng kapwa. Natatakot lang ang makakaliwa kapag dahil sa katuparan na ni VP Sara ang about sa confidential at magawa na yan. Tulad ng sa Davao ay 11 days din sila. Damay pati si Petrang Tikbalang. Dapat mag-file kayo ng kaso. Huwag yung puro payo pasaring. Hindi kayo nakakatuwa. Alam namin kung sino yung pinapatamaan mo. Magpatawa ka na lang. Huwag ka nang sumali sa politika. Baka yan ay kabagsak mo. Alalahanin mo. 32 milyon ang bumoto kay Inday Sara. Mas mabuting lumayas ka na lang sa Pilipinas, Vice Ganda. Wala namang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa. Kung may reklamo ka, siguraduhin mong nasa tama ang iyong paratang dahil mas maraming tao ang naniniwala kay VP Sara Duterte. Hindi dahil sa salita, dahil sa gawa na naibibigay nito sa taong bayan. Kung magsalita kayo, para bang kayong perpekto? Hindi naman sapat na batayan ng madali ang pagkaubos ng confidential fund. Ang alamin nyo kung saan ginamit ang pera at halaga ng insurgency at ang sandamakmak na satellite offices na ginawa ni VP Sara para proteksyonan ng bansa laban sa mga taong mapang-abuso sa kapwa. Alam niyo mga kababayan, honestly, hindi ko talaga maintindihan kung bakit maraming nagusto nito kay Vice Ganda. Kahit isipin ho natin at napapansin natin na yung mga jokes ng mga kababayan, minsan nga sumusubra na. Yung mga jokes niya kahit nakakasakit na sa ibang tao, parang baliwala lang sa kanya kapag merong masaktan dito at mapalabas po ng opinion o kanilang hinanaing at titirahin nila itong si Vice Ganda. Mas parang parang binabaliktad pa niya mga kababayan. 'Di ba? Parang hindi siya sensitibo dito sa mga feelings ng iba na kung saan tungkol naman dito kay VP Sara Makabayan, yung tungkol sa confidential funds, hindi niya kasi naintindihan bakit, alam niyo Makabayan kung saan siya dito nakabase. Doon kasi sa mga dilawan na lagi niyang pinapanood po at lagi pong nagbibitaw po ng mga fake news, mga disinformations, yung mga dilawan na mga kalyado na Makabayan, na mga vloggers, doon lang kasi siya nakabase dito. So hindi niya maintindihan itong tungkol po sa confidential funds. Kaya ginawa niya itong katatawan ng Makabayan. Pero ang hindi niya inisip dito, marami siyang nasaktan ang mga followers po at saka talaga mga supporters po na totoo ni VP Inday Sara. So dito, kino yung mga kababayan. Hindi pa niya naisip na ang dami po mga supporters po ni VP Sara, 32 million niya mga kababayan. So dito po sa kanilang network na ABS-CBN, kaya marami dito ang gusto na hindi na mabigyan ulit po ng prangkisa mga kababayan. Pinapalaya sa Pilipinas itong si Vice Ganda. And I think he or she ba? She or he deserve it anyway. So anyways mga kababayan, bago ko sasabihin sa inyo, ipapakita sa inyo yung balita na meron po ditong nagbanggaan, nagpalitan po dito ng mga salita. Yung, 'di ba, sinabi ko sa intro na hindi lang po dito sa mundo ng politika, hindi lang po dito sa mundo po ng showbiz yung nagbangayan mga kababayan. Pati na rin po yung mga tech reviewers or yung mga cellphone reviewers mga kababayan. And I think marami kayong kilala na mga cellphone reviewers. But before that, isa-shout out natin si Rallis Carlinga, Helen Zamudio, hi to Ma'am Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandiyan po si Ma'am Angelita Holsinger, Army Lagaso, Lily Dasa, Teodoro Sikat, Teresita Tamaliwan, Marilo Bidnarek, Edgardo Canonigo at Josephine Martinez, and hi to Welchi Ichiban. Makaabayan, para maintindihan natin, ipapakita ko sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Hi everyone! Ako nga pala si Janus ng Pinoy Tech Dad. At sa video na to, medyo seryoso tayo. Dahil meron akong gustong ibahagi sa inyo yung saloobin ko tungkol dito sa pagre-review ng technology. So wala mo tayong i-review na tech dito today. Gusto ko lang talaga maglabas ng sama ng loob. Dahil alam nyo ba sa channel na to, ang goal natin, nung ginawa ko tong channel na to, makatulong sa mga kapwa consumers. Never naging goal dito sa channel na to yung magpayaman. Kung yumaman man ako habang tinutulungan ko kayo, kung magkaroon ako ng pera, bonus na lang yun. Dahil ang pinaka-goal ko talaga is makatulong sa education ng mga Pinoy pagdating sa technology
at hindi malinlang ng mga brands pag nagpo-promote sila. And alam talaga natin dapat kung ano yung mga bibilhin natin, ano yung tama na value para sa pera natin. And para sa mga nakausap ko na, naka-interact ko, alam nyo yan. Alam nyo na talagang hanggat kaya kong tumutulong ako. Yung hundreds of messages na nare-receive ko sa Facebook page ko, ako mismo ang nagre-reply. Wala po akong moderator. Ako. Sinusubukan kong makatulong, and dahil nga medyo marami-rami na ang nagme-message sa akin, gumawa pa ako ng Facebook group na Tech Tambayan kung saan pwede mag-interact lahat, mag-share, magbahagi ng opinion, mag-share ng experience ng mga reviews about sa tech na nabili nila, kung maganda nga ba or hindi, para makapili tayo ng mga produkto na maganda at sulit at hindi masasayang yung pera natin. Now with that said, marami sa inyo na namulat na ang mata and meron ng awareness kung ano yung tama sa mali na tech review na dapat may pros and cons, di ba? And natural lang din na ibabangga nyo ako dun sa tao na malakas mag-promote. So it doesn't mean na tahasan or actively ko talaga or directly ko talagang binabangga itong taong to. Kataon lang na iba yung estilo namin, siya purely promotion. I can say that with a straight face, guys, na hindi na po review ang ginagawa niya, it's purely promotion. Talagang pinopromote niya kung ano yung produkto na magbigay sa kanya ng magandang halaga ng pera. Now, bago mag-react yung kampo niya, lalo na yung partner niya, wala po akong binabanggit na pangalan dito. So kung magre-react kayo, ibig sabihin ba niyan, guilty kayo? But anyway, hindi talaga ito yung gusto kong mangyari, yung makaaway sila, magkaroon ng kaaway dito sa tech community. This is a very small community, guys, dito sa Philippines. Pero ang problema, guys, napakalaki ng reach ng influencer na to. Kaya nadidismaya ako ng todo dahil instead of using his reach para matulungan yung mga kapwa Pinoy natin, ginagamit niya lang yung reach niya para magpayaman palalo. Hindi pa ba sapat yung kinikita mo as an influencer para magtuloy-tuloy pa rin sa estilo mo na bulok na? Sobrang proud pa ng taong to na mag-post sa social media na nakapunta siya sa ibang bansa na hindi nangi-scam dahil kinakalaban niya yung isang scammer. Pero hindi ba niya alam na yung panloloko niya sa kapwa Pinoy, sa mga consumers, sa pagsabi na napakaganda ng isang phone na to pero basura pala yung specs, isang form na yon ng pangi-scam kasi pinopromote mo yung isang produkto na napaka low quality and napaka overpriced para lang maibenta, para lang mabayaran ka ng brand. Now guys, sinasabi ko na agad sa inyo, this is not a fight that I will win. Most likely, mawawalan ako ng mga brand offers locally dahil napakalakas ng tao na to sa mga other PR and other brands dito. But that is fine with me. Siyempre, yung mga big brands, mas pipiliin siya over me. Sino lang ba si Pinoy Tech Dad, di ba? Pero wala na akong pakialam doon, guys. Hahanap tayo ng paraan para makapag-review ng mga phones na hindi ako mabibigyan. Ang importante, maiparating natin yung message na to. Napakalaki mong influencer. Gawin mo yung tama. Tulungan mo yung kapwa Pinoy natin sa pagpili ng produkto na tama at maganda yung value. Huwag mo na silang lokohin. Mas malala pa sa pangi-scam yung ginagawa mo kasi ang tinatarget mo, yung mga kapwa Pinoy natin na hindi maalam sa tech. You are taking advantage of them. Yung mga uneducated sa technology. Sasabihin mo sobrang ganda. Siyempre, maniniwala naman agad yung iba. Yung mga nasa probinsya, yung mga nakakapanood ng videos mo na walang idea na merong legit na tech reviewers dito sa Pilipinas kasi mas pinili nila yung video mo and mas pinupush ni YouTube dahil komedyante ka. Na wala akong problema sa estilo mo na ini-inject mo ng comedy yung videos mo. Pero sana kalakip ng comedy, ilagay mo rin yung honest truth about the products that you review. No, wala naman kami magagawa kaming small tech reviewers dahil napakalaki na ng reach mo, napakalaki ng channel mo, napakalaki ng following mo. Ang dasal lang namin or ang request lang namin, at least ako, pero marami rin sa tech community, ang galit na galit sa'yo dahil hindi ka nagsasabi ng totoo, dahil masyado ka nang nagpo-promote lang at hindi ka na nagre-review. Nagbebenta ka na lang. Kung sino ang pinakamalaki yung bayad, yun na lang ang pinopromote mo. Paano naman yung mga viewers mo na umaasa sa'yo na sabihin yung totoo tungkol sa mga phones na nire-review mo? Nakakadismaya lang talaga na merong ganito, napakalaking influencer, napakarami ng pera, pwede naman siyang bumili ng mga phones na i-review niya at maging honest sa mga sasabihin sa inyo. Pero pinili niya pa rin na suportahan yung brand na nagbayad ng malaki.
So sana may pagbabagong mangyari. I'm sure aawayan na naman ako dito ng mga fans niya na hinihila ko daw siya pababa. Again, napaka-imposible po nun. Maliit lang po ako na YouTuber. Anyway, sa mga supporters ko naman, wag po natin siya patulan. Ang gawin po natin, imulat natin yung mga ibang viewers niya na hindi maalam sa tech. Turuan natin sila ng tama. At i-recommend natin yung mga tech reviewers na nagsasabi ng totoo, ng pros and cons. Para sa mga nanood, salamat po sa suporta nyo. Paalam. Okay, yung vlogger na yung makabayan, pinakita ko sa inyo, siya po si Janos ng Pinoy Tech Dad. So baka hindi nyo po naintindihan. Meron kasi siyang pinaringgan dito na isang vlogger makabayan, katulad po niya, yung isang tech vlogger, na kung saan, para kasing parang sinabihan kasi dito ng vlogger na yon, yung pinaringgan niya, yung mga brand po ng Xiaomi or either any brands po ng cellphones na nandyan sa Pilipinas, sinasabihan kasi na daw, alleged ng vlogger na yon, na hindi sabihin dito yung mga disadvantages ng isang cellphone makabayan. So ang ibig sabihin, kahit meron pong specs na hindi maganda sa isang cellphone na nire-review niya, gusto niya positive pa rin makabayan. Naintindihan nyo ba? So which means gusto nila na magsinungaling. Pero itong si Janos kasi makabayan, honest reviewer kasi ito. Pero hindi siya kasi na let's say parang hindi siya inesponsoran ho dito na isang cellphones. Kung bagkos, siya po yung nagsasabi dito kasi binili niya mismo yung cellphone na yun para i-review niya makabayan. Mas maganda kasi yung reviewers makabayan na binibili lang nila yung kanilang cellphones para masabi nila yung totoo kung merong bang pros dito or ano ang pros dito or ano ba dito yung cons. Yan po ang maganda na tech reviewer makabayan. Ngayon, papangalanan ko na sa inyo kung sino po yung ibig sabihin nila na vlogger. Kilala ba natin si Unbox Diaries makabayan? Bakit mo nalaman, Sir Ivan? Di ba napapansin niyo po kung mahilig kayo manood po sa kanyang vlog na lahat ng mga review niya parang maganda lahat mga kabayan? Di ba? Napapansin niyo ba sa kanyang mga thumbnails, sa kanyang kahit doon na po sa kanyang vlog mismo, sinasabi niya na maganda ito dahil ito ay maganda. Di ba? Puro lang maganda sa kanyang mga kabayan. Wala kayong marinig na mali dito or hindi maganda. Alam niyo, nadali rin po ako dito kay Unbox Diaries. Bakit, Sir Ivan? Itong cellphone ko na Xiaomi 12T Pro, sa kanya ko ito nakita makabayan. Kaya nga nainganyo si Sir Ivan sa 12T Pro. Kasi nga sabi niya, maganda yung camera, yung front and back, ang specs. Well, specs makabayan, no problem. Maganda talaga yung specs ito. Talagang, basta pang flagship phone na ho siya. Pero ang hindi ko nagustuhan na makabayan, at saka ito'y taliwas talaga sa sinabi dito ni Benz ng taga-Unbox Diaries, yun ang kanyang front cam, hindi ko nagustuhan na makabayan. Honestly, ang kanyang front camera, parang ang layo talaga. Parang very snowy siya makabayan. Unlike dito sa ginagamit ko na cellphone na Xiaomi 11T Pro. Yung ginagamit ko pang recording makabayan, ito Xiaomi rin po. Kasi mahilig si Sir Ivan sa Xiaomi. Ito Xiaomi 11T Pro ang ginamit ko pang vlog ko, pang recording ko. Pero yung ginagamit ko ito sa aking reference, itong 12T Pro. Kaya nga hindi ko ito ginamit pang vlog makabayan kasi nga hindi ko nagustuhan ang kanyang front camera. Yun po ang ibig sabihin ni Janos ng taga Pinoy Tech Dad na itong si Benz ng Unbox Diaries hindi nagsasabi ng totoo makabayan. At isa rin po dyan, si Sir Ivan nadali niya. Kaya bakit ko pala nalaman makabayan na si Benz ng Unbox Diaries ang kanyang ibig sabihin dito? Kasi dito po sa nag-comment doon po sa baba, sa vlog po ni Janos makabayan, sabi dito na makadilaw din ako, sir, nung start. Nung nag-umpisa pa lang siya at kababayan ko pa siya sa Davao. Okay naman nung una. Pero nung tumagal, medyo taliwas na ang mga sinasabi niya. Medyo hindi na tama kahit mali at pangit sasabihin niya. Kaya nung nag-collab sila ni Sir Richmond, mas lumipat na ako sa kanila, sa inyo. Nung nag-exist na kayo talaga ang tunay na reviewer. Sabi ba dito, haha, kaya siguro si Gadget Sidekick makabayan, siya po si Richmond. Di na rin nagsasama sa bunjing na yan eh. Dati lagi silang collab. Kaya doon kung nalaman makabayan, yung unang sinabi, makadilaw. Pangalawa, sinabi to si bunjing. Kasi itong si Benz of Unbox Diaries makabayan, yellow color po lagi ang kanyang background noon.
Di ba nakita natin yan? Ngayon, medyo meron ng gradient makabayan na orange. Noon, pure yellow ho yan ang kanyang background. Pinalitan niya makabayan. Kaya doon ko nalaman kung sino ang pinaringgan dito ni Janos ng taga Pinoy Tikla Makabayan. So, mag-iingat ho tayo at pipiliin natin yung mga, mga reviewers or even yung mga political vlogger na nagsasabi po ng totoo makabayan. The same po sa sinabi ni Janos. Okay? So, ingat tayo sa pinapanood natin ng mga vlogger. So, anyways mga kabayan, yan po ating mga kalm ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, pinagkaloob mo sa amin ang liwanag ng isang bagong umaga. Ngayong maghapon, iligtas mo kami sa anumang masamang pagnanasa, matuon nawa ang aming pag-iisip, pananalita at asal na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.